Well, naglagay ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang mga utos. Ang utos niya, sundin natin para tayo maligtas. In fact, sabi sa banal na Quran, ang kaligtasan nga ay yung kayang pinaliwanag ko sa inyo kanina, tamang paniniwala at pagsunod sa tamang paniniwala. Pag tama ang paniniwala, sinunod mo ang mga aral na ibinaba ng mga sugo na kanyang pinagsuguan. Lahat ng propeta, paniwalaan mo. At lahat ng kanilang mga iniaral ay paniwalaan mo. Lalo na ang ganap na pagkilala at dalisay na pagkilala sa Diyos. Tunay na dalisay, sapagkat pag yun ang nagawa mong kasalanan, hindi nga tayo perfecto. Pero ang sabi ng Allah, tulad ng inirecite ko sa inyo kanina, Inna Allah la yagfiru an yusraka bihi wa yagfiru madona dalika liman yasha. Wa man yuslik billahi faqad iftara ithman atima. Na sabi ng Allah, mapapatawad ng Allah ang lahat-lahat. Huwag lamang magtatambal ka ng pagsamba sa Allah. Dahil pag ito ang nagawa mong kasalanan, kung sino man ang tanong nito, wala ka ng kaligtasan. Patatawarin na lahat ang nagagawa mong kasalanan, ano man yung kabigat, gaano man kalaki yan, gaano man karami, sintaas man ng bundok yan. Ang pangako ng Allah, sinlawak naman ng karagatan, ang kanyang kapatawaran. Ya Ustad, sinlaki na po ng mundo ang aking kasalanan. Sabi naman ng din ng Allah, sa mga tao magsasabi ng kanyang kasalanan, ay sinlaki ng mundo, ang kapatawaran na karaan naman para sa kanya ng Allah, inilaan ng Allah sa kanya, ay sinlawak naman ng universe o kalawakan. Allahu Akbar. Na po, wag lamang siyang magtatambal. Dahil pag nagtambal siya, kahit ano pang gawin niya, kabutihan. Kahit ano pang gawin niya, pagkasakripisyo. Pero meron siyang sinasambang ibang Diyos, maliban sa tunay na Diyos. At sino pa yung tunay na Diyos? Ipinakilala ko na kung sino yan. Tunay na nag-iisa. Hindi nagugutom, hindi napapagod, hindi nauuhaw, walang anak, walang katulad, walang gaya niya. Wala kang ma-imagine sa kanya sapagkat wala pang nakakita sa Diyos. At kapag ganyan ang paniniwala mo, tiyakan, wala kang itinatambal sa Allah. Then, ang pangalawang katanungan niya ay, tatlo ito bali, ano po? Ay, isa lang bali, tuloy-tuloy, no? Okay, tuloy-tuloy. Ano ang kaugnayan ni Jesus? Sino ba si Jesus? Ang sabi sa banal na Quran, ganito ang kaugnayan ni Jesus sa Allah. Sabi ni Jesus, ganito po ang pagkakasabi niya sa Suratul Maryam, chapter 19 po ng banal na Quran. Ang sabi niya ay ganito po. Si Jesus ang nagsasalita, dire-diretso na po tayo. Chapter 19, verse 30 ng banal na Quran. He, Jesus said, si Jesus ay nagwika, katotohanan, ako ay alipin ng Allah, Abdallah. He has given, binigyan niya ako ng kapahayagan na ebanghelyo at itinalaga niya ako bilang propeta. At ano ang aral ni Jesucristo? Kaugnayan niya, propeta. At bilang propeta, ano yung kapahayagan na kanyang ipinahayag nung siya ay nandito pa sa lupa? Simple lang. Ang sabi ni Jesucristo, sa talatang 30 sa Islam po yun, bababa lamang, dire-diretso po ang buhay ni Jesucristo sa banal na Quran. No po, ang sabi ni Jesucristo, wa inna la rabbi wa rabbakum pa'budu hada siratun mustaqim. Kala Isa ibn Maryam at sinika ni Jesus na anak ni Maria. Katotohanan, ang Allah, ang aking Panginoon, inyong Panginoon, sambahin natin siya bilang nag-iisang Diyos, bilang nag-iisang Panginoon. Ito ang matuwid na landas, siratun mustaqim. Siratun mustaqim. At kapag ganyan, ang paniniwala ng mga naniniwala kay Jesucristo, taglay nila ang kaligtasan. Kahit na hindi ka perpekto, brother ka man o sister na nagpadala ng katanungan ito, tiyakan, magkakamit ka ng kaligtasan. Dahil bawat isa sa atin ay tunay na hindi perpekto. No? Walang perpekto talaga. No? Maging ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagamat hindi naman siya nagkasala, pero hindi siya itinuturing na perpekto. Siya yung pinakamataas na sa manner, sa lahat ng pag-uugali, standing character, lahat. No? Pero ang pinakamalaga na ganap na kaligtasan ng tao ay ang ganap na pagkilala sa Diyos. Ito ang pinaka-importante dahil pag dito nagkamali ang tao sa pagkilala sa Diyos, paano ka pa makakabalik sa Diyos? Paano pa? Pag nagkamali ka ng objective ng worship mo, object of worship mo, di ka na makababalik sa Diyos dahil ibang Diyos na ang sinamba mo. Ito ang talagang, sinasabi rin na binig ka sa Biblia na ito ang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. In fact, maging sa Biblia, yung ginamit na talata, Exodo 20, talatang 2, na kapag nagtambal ka at gumawa ka ng mga Diyos-Diyosan at yan ang sinamba mo, tiyakan,
hanggang sa ikapat na saling lahi na yung mga anak ay kapopotan ng Diyos, hindi lamang ikaw. Salamat po. Ulitin ko po ang katanungan ay napakaganda gayon kay Brother Woody. Sa lahat ng propeta, bakit si Jesus lamang ang itinaas at muling babalik sa araw ng paghukom? Simple lang pong kasagutan dyan. Yan po ang plano ng Diyos. Yan ang plano ng Allah. Okay. Bakit siya lamang ang bukod tangi na nakapaggamot ng may sakit at bumuhay ng patay? Mali po yun. Dahil marami po sa Biblia, nadikit lamang kay Elias, yung damit ni Elias, yung bangkay ay nabuhay. So marami pa, at marami pa pang mga kasaysayan dito na sa Biblia, hindi lamang po siya ang bumuhay ng patay. Na po, not necessarily means na dahil sa bumuhay siya ng patay, siya ay Diyos na, o kaya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi po. Kundi yung po ay aming pinaniniwalaan, sapagkat yung po ang tanda ng kanyang pagiging sugo. Sabi sa banal na Quran, hatadit ng mahal na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawat sugo ay may mga tanda. Halimbawa, si Propeta David alayhi salam, sumakanya naman kapayapaan, ang tanda ng kanyang pagiging sugo ay ang mga bakal ay napapalambot niya. Wala sa Biblia yun, nasa Quran. No? Hindi mo matatagpuan sa Biblia yun. Si Propeta naman, Musa alayhi salam, ang tanda ng kanyang pagiging sugo ay yung kanyang tungkod. At yung direktang pakikipag-usap niya sa Diyos. Si Propeta Solomon naman, Sulaiman, alayhisalam, ang tanda ng kanyang pagiging sugo, siya ay may kapamahalaan na maunawaan ang lahat ng lingwahe ng hayop na nilikha ng Allah at pati sa jinn. No? At si Jesucristo naman, ang tanda, alayhisalam, sumakanya ng mga kapayapaan, bilang tanda ng kanyang propeta, ay yung siya ay nakapagpapagaling na may sakit, bumubuhay ng patay. At sabi niya, maging sa Biblia, ginagawa niya yan by the finger of God. No? Ibig sabihin, hindi sa kanya. Ang kanyang mga pagpapagaling, panggagamot, ay mula sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa ganang kanya. No? So, yun yung mga tanda kasi para sila ay kilalanin bilang propeta. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya naman ang kapayapaan para malaman mo, kapatid na Woody, kung tutuusin, wala pang 25% o 10% ang dami ng pagiging mga miracle na ginawa ni Jesucristo kung ikukumpara kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung si Kristo nakagawa ng 10 na miracle, si Propeta Muhammad mahigit 100 ang kanya nagawa na miracle. Pero hindi namin ibinatay ang aming paniniwala sa kanyang mga miracle. Yung mga miracle na kung saan ang kanyang mga daliri ay nilabasan ng mga tubig nang sila ay wala nang mainom. Ang buwan ay nahati nung panahong yan na hinihingi tanda sa kanya ng kanyang mismong sariling lahi, ang mga Quraysh. At sinabi na, tingnan niyo ang buwan, yan ang isa sa mga tanda ng aking pagkapropeta, na ang buwan ay hinati ng Allah. Ngunit hindi pa rin naniwala sa kanya ang tao na kanyang mga katribo. At marami pa. Yung banga na walang, na isa lamang na tao pwede makakain sa tinapay na yon, ay nakakain ang lahat ng mga disipulo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami pang mga tanda. At tulad na sinabi ko, kapatid na Woody, mahigit na 10 ulit pa ang nagawang mga miracle ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit hindi namin yan naging batayan ng kanyang pagiging sugo. Dahil ang pinakamatinding tanda ng kanyang pagiging sugo na hanggang ngayon nananatili na tanda, miracle of all miracle, ay ang banal na Quran na ipinahayag sa kanya. Na hanggang sa ngayon, kahit isang letra, hindi napalitan, hindi na bago, nananatili sa kanyang orihinal na kalagayan. Yan ang pinakamatinding tanda na aming saligan sa pananampalatayang Islam. Maraming salamat, kapatid na Woody. Considering that God, Allah, is one, bakit gumawa siya ng dalawang scripture, Holy Bible at Holy Quran, that contradict each other? No? Hindi gumawa ang Allah ng scriptures. No? I'd like to change your rectify your question. No? So sasagutin kita isa na magandang kasagutan, kapatid na Mario, no? Hindi gumawa ang Allah ng scripture. Siya ay nagpahayag ng kanyang mga kautusan at kalooban sa sangkatauhan. Mula pa kay Adam
Mula kay Adan, na unang tao na ating pinanggalingan, hanggang sa dumami ang mga tao, ang tao'y nangaligaw. Bawat panahon, pumipili siya sa mga taong yaon na matuwid at yun ang ginagawa niya na inuutusan, no? At pinagpapahayagan ng banal na kapahayagan. At yung kapahayagan namang yan, isinusulat ng propeta kung siya'y marunong sumulat. At kung hindi naman siya marunong sumulat, yung kanyang mga disipulo. Yun yung mga kalooban ng Diyos para ipahayag doon sa mga tao na sila'y naliligaw. So maraming mga kasulatan, hindi lamang sinasabing Biblia o Quran, marami pa. May mga kilala nga na mga kasulatan na kilalang kilala, tulad na sinabi ko sa iyo, yung mga kapahayagan na ipinahayag kay Moses, yan yung tinatawag na Torah. Yung kapahayagan na ipinahayag kay David, yan yung Salmo o Sabur. Yung pahayag na ipinagkaloob kay Abraham, Suhuk, Tipan kay Abraham. Yung kapahayagan na ipinahayag kay Jesucristo, sumanya nawa ang kapayapaan, tinatawag na Ebanghelyo o Injil. At ang banal na Quran ay kapahayagan naman kay Propeta Muhammad na huling propeta. No? So, ganito yan. Bawat propeta sa bawat panahon, nagsusugo ang ala sa kanilang mga lahi dahil naliligaw sila ng landas para panumbalikin sila sa tamang pagkilala at pagsamba sa Diyos. Saka marami na mga bansa at mga lahi ang mga nauna na at ngayon ay wala na yung mga lahing yaon. No? Libu-libong lahi na ang nagsilitaw sa sandaigdigan. At bawat lahi, bawat nasyon ay nagsugo ang Diyos ng sugo o propeta na gagabay sa kanila. Pinili ito at sa pamamagitan ng kanyang anghel na si Arkanghel Gabriel, kapatid na Mario, inuutusan niya ito para ipahayag doon sa anghel, sa pinili niyang propeta ang kanyang kalooban at batas. Ganoon. Pero isang propeta lamang ang direktang nakakapag-usap sa Diyos. Yan si Moses alayhisalam. Si Musa, hindi ginamit si Arkanghel Gabriel dyan, kundi direkta niya nakakausap. O Diyos ko, ano ba ang kalooban mo sa akin? Sasagot ang dakilang tagapaglikha. Ito ang gusto ko. Ito, bawal ang ganito. Yan. Yun yun. So, direkta. Isa lang ang propetang direkta nakikipag-usap sa dakilang tagapaglikha. Bagamat hindi niya nakikita ang Diyos, naririnig niya ang tinig nito. Direkta sa kanyang wika. So, yun yun. So, may mga kasulatan na ipinahayag nung una. At yan lahat na yan, hindi namin nire-reject. Pinaniniwalaan namin yan. Fundamental belief namin yan. Paniwalaan ng lahat ng kasulatan at walang pare-pareho lang ang ano yan, kalooban yan. Iisa ang Diyos na nagsugo sa kanila, na napahayag sa kanila. Iisa lang halos din ang nilalaman yan. Hindi nagkokontrahan yan. Kaya lang na ngayon nagkokontrahan ngayon, nakatanungan mo ang Biblia at Quran, kasi nga, yung Biblia ang pinaniniwalaan ngayon ng ating mga kababayang Kristiyano, ay tagtad na ng kontradisyon. Tagtad na ng kamalian. At hindi na ito matatawag na purong salita ng Diyos. Dahil marami ditong mababasa natin sa Biblia, kahit yung gamit ang Biblia ni Pastor, no, pero po ng Biblia niya Pastor. Pero po ba kayong dala? Yan. Yan. Ito po, yan. O, tama-tama. Yan, o, Bible, ano? Bible ni Pastor po ito. No? Kasi dito, kapatid ng Mario, sa Bible ni Pastor, na ginagamit niya, pag sinabi niyang full word agad ito, problema nila yun. Sa kanila paniniwala. Yung sa amin, hindi. Naniniwala kami ng Biblia, meron itong laman ng salita ng Diyos. Meron itong kasaysayan na isunulat ng mga historian. May salita dito ang propeta. Kagaya ng mga salita ni Kristo. No? May salita dito na sumulat, hindi alam kung sino. May sumulat dito na mga unknown person. Meron naman mga nagsasabing self-proclaim na mga apostol. So, meron dito. Halo-halo ito, nandito na. No? Kaya, pero hindi namin ito totally nire-reject. Meron dito diwa. Hindi namin sinasabing ito'y purong salita ng Diyos. Dahil ang purong salita ng Diyos, ipinahayag niya sa kanyang mga propeta sa kanyang sariling lingwahe. Halimbawa kay Abraham, ang wika niya ay Hebreo. So sa wika ni Hebreo, sa wikang Hebreo, ipinahayag kay Abraham. Kay Moses, ang wika niya rin ay Hebreo. So wikang Hebreo, Tagalog at English po ang ginagamit ng mga pastor ngayon Kami mga Muslim, kung ano yung wika na ginamit kay Propeta Muhammad, sallallahu salam, ang banal na Quran sa wikang Arabic, tinatranslate na namin sa inyo, pero pinananatili namin ang wika nito na siyang pinagpahayagan sa kanyang dalisay na wika. So in other words, kami lamang na mga Muslim ang may tinatawag na original. Samantalang dito, wala na po. Kaya hindi natin pwedeng tanggapin na salita lahat ito ng Diyos dahil imposibleng lahat ito yung salita ng Diyos. Halimbawa, babasa tayo sa Bible. Ito po, Bible mismo ni Pastor. Ezekiel 23, talatang 21.
Ano ang natakpuan mo sa Islam na hindi mo nakita sa dati mong reliyon na naging daan para ikaw ay manumbalik sa Islam? Simple lang, Sister Marisales. Simple lang. At ito'y hamon ko sa lahat ng mga Kristiyano sa loob ng 17 taon na hanggang ngayon. I challenge everyone. At nakikiusap pa nga ako. Halos nagmamakaawa pa sa lahat ng mga pastor, sa lahat ng mga pare, sa lahat ng mga ministro. Kung ano man ang resekta ng kanilang reliyon, handa kong yakapin ang kanilang pananampalataya. Walang pag-aalilangan. Handa kong talikuran ang pananampalatayang ito na aking nasumpungan sa loob ng pananampalatayang Islam. Handa kong talikuran ito. Gaano ko man kamahal kayo, mga minamahal kong kapatid na Muslim. Handa ko kayong talikuran sa isang bagay lamang. Ang hamon ko sa kanila, ipakita nila sa akin ang maling aral sa loob ng pananampalatayang Islam. Pag nakakita sila ng kahit isang tuldok na maling aral sa loob ng pananampalatayang Islam, sino man ang magsabi, maging si Pastor Sani, turo niya sa akin ang mali, tatalikuran ko at magpapabautismo ko bilang 7-day Adventist. Siyang mali lang, tuldok lang.
Sister Ruby Sumaya, ang katanungan niya ay, nasaan po ba ang Diyos? Simple lang po, ang Diyos po ay mataas sa kanyang mga nilikha. Yun po ang pinakasimpleng sagot. Katulad ng pagsagot ng mahal na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung may magtanong sa kanya kung nasaan ang Diyos. Ano po? Sabi niya, mataas sa lahat ng kanyang mga nilikha. Nasa kanyang luklukan ang dakilang tagapaglikha. Mataas pa siya sa kanyang luklukan sapagkat ang luklukan niya ay kanya ding nilikha. Ano po? So mataas pa siya sa kanyang mga nilikha. Mataas pa. No? Kaya that encompass, hindi natin ma-imagine. That is beyond imagination. Pero may mga hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa araw na yaon, sa araw ng paghuhukom, ang kalangitan at ang kalupaan o ang mundong ito na ginagalawan natin ay ilalagay lamang sa daliri ng ating tagapaglikha. Yan ang dakilang tagapaglikha. Mataas siya sa lahat ng mga nilikha. Nandun siya. Yun po kasimple ang simpleng sagot ko po nga sa ating mga kababayan. Ano po? Well, yung binasa po kanina na kasagutan na tutuwa po kay Brother Sani, kay Pastor Sani, dahil hindi po yun na nandun sa Bible na pamamaraan ng tamang pagdarasal, pananalangin. Yung pong binasa niya na Lucas, yung po ay talinhaga, parabola. Meron pong tinutukoy si Jesucristo doon, pero hindi po panalangin ang tinutukoy doon. No po? Pag sinabing parabola, hindi po ito nagtuturo ng isang aksyon o tamang pamamaraan ng pagdarasal, kundi ito po ay nagtuturo ng isang moralidad na ang pagtawag sa Diyos, huwag kang magmataas. Yun lang kahulugan doon. Huwag mo sabihin na hindi ka makasalanan. Yun lang po yung, kaya parabol po yun, linaw-linaw eh. Ang tamang pamamaraan po ng pagdarasal na katanungan sa Kanya, nasa Biblia nila po yan. No po? Hindi nga lang nila ginagawa at ituro sa kanilang miyembro dahil baka nga yung mga miyembro nila hindi manatili sa kaanib nila. No po, at magsipag-Muslim. No po, yun ang reason. Ang tamang pamamaraan ng pagdarasal ay yung ginawa ng mga propeta. Sa Genesis 17, talatang 3. At si Abraham ay nagpatira pa at nanalangin sa Diyos. Si Moses at si Aaron. Si Aaron napunta sa tabernakulo, bahay pananalangin. Tabernacle, bahay pananalangin. Kasama si Aaron at sila ay nanalangin at nagpatira pa. No? At iba pa, napakaraming mga talata. Yung maganda dyan yung si Jesucristo Si Jesucristo sabi niya if you love me, follow me. Ibig sabihin, gawin mo yung pamamaraan na kanyang ginawa. Paano ba siya magdasal? Ayaw nila ituro yun. No? Ang tamang pagdarasal na ginawa ni Kristo, ito yun. Yung kanyang binuklat niyang talata sa Biblia, hindi ganun ang pamamaraan na parabola yun. Parabol nga. Siya na nagsabi, talinhaga. Parabol. Hindi, ang proper prayer, yung si Jesucristo ay numanalangin sa Gethsemane. Yan ang example Diba? Sa Mateo 26 po yun, talatang 36 hanggang 39 yun. Lumayo siya ng konti sa kanyang mga alagad at siya ay nagpatira pa at nanalangin sa Diyos. So lahat ng mga propeta, ang tamang pamamaraan ay nagpapatira pa. Dahil kaya nga kasi, ang lahat ng mga propeta, iisa ang nagsugo sa kanila ang dakilang tagapaglikha. Kaya pare-pareho po ang kanilang sistema ng pamamaraan ng pagtawag sa Diyos. Pag hindi ito in consonant with the prophet and prayer natin, pag hindi natin ginagaya ang mga halimbawa na iniwan ng mga sugo, tunay, may sarili tayong pamamaraan, hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos yan. No po? Hindi ka tanggap-tanggap. Ang sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang Muslim na nagsasabing Muslim siya, ngunit hindi niya sinusunod ang mga pamamaraan na aking iniwan, hindi siya kabilang sa aking umma. No po? Maging sa Biblia, nagpakita na ng mga halimbawa ang mga sugo na dapat tularan lang natin. Meron pa naman natitira sa Biblia na mga pagpapatotoo na mga pamamaraan ng pagtawag sa Diyos. Higit sa lahat, no po, maraming salamat po kay Brother Sani sa magandang pag-uusap natin ito. At sana ay meron po tayo natutunan na aral. No po, at gawin natin ito na susi para lalo pa tayo magsuri sa mga kapatid kong mga Kristiyano, sa mga kapatid kong Muslim. Magpatuloy na mag-aral. Magpatuloy. No po, ulitin ko, handa kong talikuran ang Islam basta't makakita lang si Brother Sani ng isang aral sa loob ng Islam na maling aral. Unang-una akong yayakap sa iyo, kapatid na Brother Sani. Ganun lang kasimple yan. Handang-handa po yan. Yan po, in public pa, ina-announce ko, kita nyo, handa kong iwanan kung makakita siya ng maling aral sa Islam. Gusto ko lang sana
ipakita niyo yung mali. Kung meron sila may ipakita, sino ang pastor o pare o kaanib ng anumang sekta ng reliyon. No po. Please lang po, nakikiusap ako. Nagsusumamo, nagmamakaawa. Ipakita niyo sa akin ang maling aral sa Islam. Dahil hanggang ngayon po, habang tumatagal ako dito, habang tumatanda ako rito, nung ako po yun na pumasok sa Islam, wala po akong puting buhok, wala akong puting balbas. No po, dito po namuti, kahanap ng mali, wala po ako nasumpungan. At habang tumatanda po ako rito, patanda ng patanda, ano na lang po nangyayari sa buhay ko, patamis naman siya ng patamis dito sa puso ko. Kaya po, laging bukang bibig ko, saan man ako maparoon, I'm proud to be a Muslim. Maraming salamat.